Good day, Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. For today's video, pag-uusapan natin yung mga 10 common questions about vaccine. Meron akong nakareding 10 questions dito na laging tinatanong sa akin about bakuna. Kung gusto niyo po ng mga ganito content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. So, simulan na natin yan. First common question is, pwede ba daw maligo ang baby after niyang magpabakuna? Ang sagot dito is yes, pwede. Pwedeng magpaligo after magpabakuna ni baby. Actually, itong mga questions na to, pwede rin pang matanda. So, yung mga ibang questions dito, it pertains also not only sa mga babies, but also sa ating mga matatanda. So, yung mga matatanda na nagpabakuna, pwede rin namang maligo. Number 2, pwede daw kumain ng malansa after magpabakuna. Yes, pwede at hindi ko po alam kung saan galing yon. Yung myth na yan, ngayon ko lang siya narinig. Kaya nabigla ako na bawal palang magpakain ng malansa after magpabakuna. Pwede naman, kung yung mga toddler, yung mga matatanda nagpabakuna ng COVID vaccine or flu vaccine, wala namang bawal talaga, as in wala. Pwede po kayong mamuhay ng normal, mas walang bawal after. Okay? Number 3, pwede daw bang mamasyal after magpabakuna? Yes, kasi di ba yung mga ibang babies natin, except yung mga 6 months below ito yung mga 6 months and above, yung makaka-receive na ng flu, na mga tigdas, MMR, pwede naman kayo mag-mall or mag-swimming o kaya lumabas, except yung mga 6 months below dahil hindi pa kompleto. Ina-advise ko sa mga patients ko na wag muna sanang ipasyal kung hindi naman kailangan kapag hindi pa nare-receive ang 3 primary series from the center or from your pediatrician. Dahil hindi pa mature ang immune system at hindi pa niya nare-receive ang bakuna ni baby. So, prone sila na makakuha ng infection sa labas. Pero yung mga matatanda na dahil mature na yung immune system, naka-receive na ng mga ilang bakuna, so pwede naman sila. Pangapat is, pwede daw ba mag-swimming after bakuna? Yes, pwede rin mag-swimming after magpabakuna. Connected pala siya dun sa una kung pwedeng maligo. Siyempre, dahil kung pwede namang maligo after magpabakuna, bakit hindi pwedeng mag-swimming? So, pwede rin. Fifth, pwede daw bang sabay ang pneumococcal at flu vaccine? Usually, tinatanong ito lagi pneumonia at saka flu. Dahil ito yung bakuna na lagi nilang pinapa-vaccine sa mga private physician, yung pang-pneumonia. Yun yung pneumococcal or yung PCV and yung flu. Yung mga ibang mommies, para isang punta na lang sa pediatrician or isang punta na lang sa clinic, sinasabay na nila. At yun nga yung tanong nila kung pwede. Ang answer dyan is pwede pong sabay. Kung hindi naman sabay, dahil sa mga ibang reason, kagaya ng budget o kaya kagaya ng uncomfortable kay baby dahil dalawang tusok nga, ang pwedeng i-advise sa inyo ng inyong mga doktor is magkaroon ng 2 to 4 weeks interval. Actually, by the book, dahil pareho silang inactive vaccine, any interval. So, kung nabakunahan siya ngayon, pwede siya magpabakuna after 1 week. Or kung bukas naman, actually pwede rin dahil any interval nga. Pero kung 1 week lang yung pagitan, bakit hindi pa sabay? So, kung hindi naman sabay dahil dahil wala kayong budget, at least 2 weeks, pwede kayong magpa-risked ng vaccine. Ito, number 6. Medyo nakakatawa itong question na to kasi narinig ko itong question na to nung nagkaroon ng COVID, ng pandemic, dahil nga kami yung mga nagbabakuna sa mga may COVID. Ang tanong lagi nila, para sa mga matatanda to pwede bang uminom ng alak after magpabakuna? Ang sabi ko naman, actually, pwede naman, but drink at your own risk. Siyempre, kasi 'di ba, hindi natin malalaman kung epekto ba ng bakuna yung naging groggy siya o kaya siyempre baka mahimatay siya bigla dahil pala sa bakuna yun or dahil sa alak. So, pwede kayong mag-drink ng alcohol, but drink at your own risk. For the toddler naman and for the teenager, siyempre, bakit ka naman iinom ng alak, 'di ba? So, itong question na to, para ito sa mga adult. Number 7 na question, anong iinumin kapag naglagnat after bakuna?
Okay, very common side effect ang fever after bakuna. Kaya ang advice namin is pwedeng mag-inom na ng paracetamol or ibuprofen, basta yung pang antipyretics. Pwede rin namang mag-sponge bath or pwedeng maligo kung nakakaramdam na kayo ng init sa katawan. Ito, next question, pwede bang magpabakuna kahit nagka-buluto na? Ito talaga yung question ng mga iba. Kasi yung iba, nagkakaroon na ng bulutong, no? Yan yung itsura ng bulutong. And then, ang question ng marami is, pwede pa daw bang magpabakuna kay nagkabulutong na para sa next na infection ay mild na lang? Ang answer dyan is kahit anong sakit, kapag nagkaroon na kayo ng sakit na yon, kuwari tigdas, bulutong, COVID, pwede pang magpabakuna. Ay, wala namang contraindication na hindi na pwedeng magpabakuna. Yes, pwede. Next question, para ito sa mga breastfeeding mommies. Pwede bang magpa-breastfeed kahit after bakuna? So, siguro ang question dito sa mga matatandang mommy na nagpapa-breastfeed. Kuwari, ikaw, mommy, nagkaroon ka ng, or meron kang bakuna ng anti-rabies ngayon, tapos breastfeeding mom ka, o kaya naman, nagpabakuna ka ng flu, pwede mo bang padidiin si baby? Answer is yes, pwede naman. Kasi according sa studies, very minimum or non-significant amount lang ang pwedeng maipasa ng mommy through her breast milk. So, konting-konti lang or non-significant talaga. So, parang wala namang makukuha si baby. So, safe po magpa-breastfeed kahit nabakunahan si mommy. And last common question is, gaano katagal ang acceptable weeks or months kung na-late ng bakuna? Ito, very good question. So, ang tinatanong niya, gaano katagal para masabi na late na si baby ng bakuna? Ang answer dyan, depende sa bakuna. Like for example, ang Rota vaccine or yung rotavirus vaccine, hanggang 1-year-old lang. Pinaka-late na po yung 1-year-old. Ang Rota ay isang bakuna para sa severe diarrhea. So, kung 1-year-old and above na si baby, hindi na siya pwedeng makareceive ng vaccine. Bakit? Dahil ito sa possibility na magkakaroon siya na intussusception or yung sakit sa bituka na posible baka maopera kapag nakareceive siya ng Rota vaccine. Yung mga ibang bakuna naman kagaya ng BCG or Hepa B, meron din hangganan yan. So actually, iba-iba. Yung mga walang hangganan na vaccine na pwedeng catch-up vaccine, ito yung mga 6-in-1 flu vaccine, yung mga measles, pwedeng i-receive yan kahit late na. Answer po sa question na yan, depende po sa bakuna. So kung nakatulong po ang video na to, please don't forget again to like the video, mag-comment po kayo at mag-subscribe na. Thank you!